Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nga po sinelebrate na ang Father's Day special dito po sa programang Itbulaga, and syempre sabi ko nga po sa inyo, may mga special guests ang programang Itbulaga. So muli po nating nakasama si Atasha Mulak, and syempre nandito rin po si Kira, ang anak po ni Paulo Ballesteros, at ang pamilya din po ni Bossing Vic Soto, present din po dito sa studio. Nag-alay din po ng kanta ang mga Dabarkads natin, ang mag-amang Ballesteros, kumanta po sila, and also si Yunyul Kim, kumanta rin po, si Bossing Vic Soto and si Tali, at si Boss Joey De Leon. Na-request po ito mga Kadabarkads ni Gio, anak po ni Boss Joey. Kaya naman napakanta po si Boss Joey De Leon kanina. Sabi ba naman ni Gio De Leon, Happy Father's Day to our one and only Henyo Master. We love you so much. Thank you for everything and for making our world so much more wonderful. So, ang request namin is What a Wonderful World. So, kinanta po yan ni Boss Joey De Leon kanina na siyang in-enjoy nga po ng mga Dabarkads natin sa studio at Team Online. Maging si Ruel Carino and Karen Aistrup, syempre kumanta rin po sila mga Kadabarkads at emotional nga po silang dalawa. Katulad na lamang po ni Karen mga Kadabarkads na habang kumakanta, hindi po talaga mapigilang tumulo po yung kanyang luha. Na siyang dahilan po para mahawa po ang ilan sa mga Dabarkads natin. Naiyak na rin po si Boss Joey and also itong si Ruel Carino and yung mga Dabarkads natin dito po sa studio po ng Itbulaga, naiyak na rin po talaga. So hindi po nila mapigilan na tumulo talaga yung kanilang mga luha dahil nga po parte po ito ng selebrasyon ng Father's Day na kung saan talaga namang hindi po matatawaran yung mga pagod, yung sakripisyo po ng mga ama at haligi or pader ng tahanan. Ang payo nga po ni Ruel Carino kanina mga Kadabarkads, mahalin nyo po ang inyong mga ama. Please lang. And sa The Age is Right din naman mga Kadabarkads, pinaluha at pinaiyak din po ang mga televiewers lalo na po sa kwentong hatid or pinagdaanan po nitong si Joel. Siya po ang tumayong nanay at ama po ng kanyang 3 anak. Subali ang kwento po ni Joel mga Kadabarkads, yung asawa niya po ay namatay or nagpaalam tapos naiwan po yung 3 anak sa kanya. Dahil sa kwentong ito mga Kadabarkads, sobra pong naantig ang puso ng mga televiewers natin at Team Studio, maging ang ilan sa mga Dabarkads natin, talagang naiyak po sa kwento po ni Sir Joel. Dahil sobrang hirap po ng kanyang pinagdaanan pero still nakakasurvive naman daw po mga Kadabarkads dahil yan sa mga tulong po ng mga taong may malasakit po sa kanyang pamilya. At eto nga po mga Kadabarkads, kasama niya po sa studio ang triplets niya pong anak na kung saan ay binigyan din po ng aginaldo ni Bossing Vic Soto. So pinaluha po talaga tayo ng Father's Day special ng programang Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang mga butihing sponsors ng Father's Day special po ng programang Itbulaga kanina. Syempre, andyan po mga Kadabarkads ang GCash, Mr. Donut, namigay po sila sa studio po ng kanilang product. And also Lemon Square, namigay din po sila ng mga ganyan. Ang dami po nilang take home mga Kadabarkads mula po sa mga sponsors ng Itbulaga. Kaya naman nagpapasalamat ang mga Team Studio. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas po na statement ng isang direktor po ng Itbulaga, walang iba kundi po si Direk Ay Seguera. So binahagi niya po ang picture ni Ruel, Atasha, Miles, and Raisa, may kasama po siya. Sabi niya nga dito, Good morning Dabarkads, celebrating our daddies today on Itbulaga.
Samantalang para naman po sa sentro po ng update natin mga Kadaber Cats, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Bimbi. Marami pa rin po ang talaga namang nag-abang sa Itbulaga kanina para po makita kung andyan ba si Bimbi or wala. Pero still, wala pa rin po si Bimbi at by next week pa raw ito darating or mag-guest ulit sa programang Itbulaga. Kung bagay-guest co-host lamang po siya dito po sa TVJ Production, programang Itbulaga. Pero ito po ang katanungan nga mga Kadaber Cats, kung may part 2 daw ba ang May Little Bossing na kung saan ay kasama si Bimbi, Raisa May at Bossing Vic Soto. Ayon kasi dito sa lumabas na write-ups, muling nabuhay ang nostalgia ng maraming Pilipino nang magkita-kitang muli si Bimbi Aquino, Raisa May Dizon at Vic Soto sa Itbulaga. Matapos ang napakahabang panahon para sa mga lumaki noong panahon ng May Little Bossing, parang bumalik ang isang bahagi ng kanilang kabataan habang pinapanood silang magkakasamang muli na nagbalik ng mga alaalang minsang nagbigay saya sa milyon-milyong manonood. Dahil dito, agad nagsimulang magtanong ang maraming tagahanga. Posible na nga bang magkaroon ng My Little Bossing Part 2? Maaari kayang muling maulit ang tagumpay ng pelikulang naging bahagi ng Metro Manila Film Festival at isa sa mga pinakatumatak na pampamilyang pelikula ng kanilang henerasyon. Sa totoo lang, wala pa ring opisyal na anunsyo tungkol sa isang sequel, ngunit matapos ang reunion na ito, hindi maiwasan ng maraming netizen na isipin ang posibilidad ang dating mga batang bida ay mga young adults na ngayon. Si Bimbi ay meron ng sariling personalidad at mas mature na imahe. Samantalang si Raisa May Dizon na isa ng kilalang personalidad sa telebisyon at patuloy na napapanood sa Itbulaga. Kasabay nito, natili si Bossing Vic bilang isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng entertainment. So payag ba kayo mga Kadaber Cats na magkaroon po ng part 2 ang My Little Bossing? I-comment nyo yan dyan sa baba, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagpirma po ng kontrata ni Bimbi sa Cornerstone Entertainment. Kung may katotohanan daw ba kaya ito? Ayon dito sa lumabas na article, Bimbi Aquino Yap, the youngest son of Chris Aquino, sent netizen a buzz after he was spotted at what appeared to be a contract signing with talent agency Cornerstone Entertainment. Bimbi was seen at an intimate gathering with the agency's president Erickson Raimundo, Vice President Jeffrey Vadillo, senior artist handler Christine Calawood, and veteran host Boy Abunda, who stood as the guardian of Aquino's son. So until now, wala pa rin pong kumpirmasyon ito mga Kadaber Cats kasi pag pumirma daw po ng kontrata, ito pong si Bimbi sa programang Itbulaga ay dadaan pa raw po ito sa Cornerstone. Parang doon muna makikipagnegosasyon ang TVJ Production. Ayon naman dito mga Kadaber Cats, while neither Cornerstone nor Bimbi have yet to confirm the speculations, netizens show their support for the latter milestone as seen in the comment of the agency's post. So, ang pinagbabasihan po nila mga Kadaber Cats ay yung picture ng pakikipag-meeting po nitong si Bimbi sa Cornerstone. Kaya naman kung ano-ano pong mga speculation ang lumabas ngayon sa mundo po ng social media. At sa mga nagtatanong po kung nakapag-desisyon na ba si Bimbi sa pagpirma po ng kontrata, still undecided pa rin po at wala pa rin pong inilalabas ang kanyang handler about po sa kontrata ni Bimbi kasi parang OJT pa lamang siya sa programang Itbulaga, on-job training na kung saan tinitingnan pa po yung performance at yung magiging impact ng programa with Bimbi Aquino. So kayo ba mga Kadaber Cats, anong komento nyo dito? Please comment down below.